Hello po. I will be discuss my proposed AI powered healthcare management system, including the design, lesson from past project, and how we manage risk and ethics. First, the fir- the system blueprint. Ang proposed AI powered healthcare management ay ginawa para tulungan ang mga hospital sa pag-manage ng patient records, scheduling at decision support habang sinisigurado ang data privacy at ethical responsibility. Sa unang phase ay ang planning and requirements analysis. Dito inaalam ang team kung ano ang kailangan ng system tulad ng secure storage ng patient data at AI assisted healthcare monitoring. Ginawa namin ang project-based learning kung saan nagtatrabaho ang team sa real-world problems. Ayon kay Bertaccini, nakakatulong ito para sa pag-improve ng problem solving at computational thinking skills. Sunod ay ang system design phase. Ang system ay hinati sa ba't ibang modules tulad ng AI processing, data storage, at ang user access. Ginawa ito para mabawasan ang security risk at mas madali i-manage ang system. Dito rin ginawa ang early risk assessment based sa risk assessment approach ni Abbas at Watson. Ang pangalawang phase ay ang development and implementation. Ginamit ang iterative development para ma-apply agad ang feedback. Kasama sa development ang ethical guidelines tulad ng patient's privacy at responsible use of data. Ayon kay Nabergi, responsibilidad ng professionals na sundin at inaalam ang ethical obligation lalo na sa healthcare systems. And ang huling phase ay yung testing and deployment. Dito naman ang tinitest ang system sa security, AI accuracy, at compliance. Sabi ni Nizam, ang lack of proper testing ay isa sa mga main reason kung bakit nafe-fail yung software projects. Kaya, very important ang phase na ito. So, sa question 2 naman, yung successes and failures of healthcare software projects. Nagiging successful ang healthcare software projects kung may strong stakeholders involvement ang project natin. Then, maayos din yung risk management at sinusunod ang ethical standards. Ayon kay Abbas at yung kay Watson, ang continuous risk assessment ay nakakatulong para maiwasan ang project failures. Mahalaga ang ethical at professional responsibility dahil kailangan protektahan sa ethical awareness at unclear responsibility. Ayon kay Nizam, ito ang madalas na dahilan ng software project failure sa healthcare. Ang ganitong failures ay pwedeng magresulta sa data breaches at nagpagkawala ng tiwala ng patients. Based sa mga lessons na ito, ini-improve ang process system sa pamamagitan ng stronger ethical checks, mas malinaw na AI transparency at mas maayos na contingency plans para sa system failures. The question 3 naman, yung risk management and compliance framework. Ang risk management framework ay nagsisimula sa risk identification tulad ng cybersecurity threats, AI misuse, and regulatory violations. Sunod ay ang risk assessment, kung saan sinusuri ang risk
base sa likelihood at impact ayon sa approach ni na Abbas at Watson. Ang risk mitigation ay ginawa sa pamamagitan ng technical controls tulad ng data encryption, organization controls gaya ng staff training at procedural controls tulad ng accidental response plan. Ang huli ay yung continuous monitoring and review para masigurado updated ang system at compliant sa healthcare regulation. Then yung last, yung framework na ito ay tumutulong para sa may protektahan ang patient data at masigurado yung ethical responsibility at mapataas yung chance ng project successful. Sa kabuuan ng aking video, ang AI-powered healthcare management ay pinagsama ang project-based learning risk management at ethical responsibility. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa past successes at failures at pag-apply na maayos sa risk compliance of framework, nagiging balanse ang innovation at professional accountabilities. Yun lang po at yun lang. Salamat.